Dumantay ang palad ni Ramon sa malamig na marmol. Hinahaplos ang bawat letra ng pangalang nakaukit dito. Maria Isabela Santiago. 1 taon na, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Pero bakit parang kahapon lang? Ang katahimikan ng sementeryo ang tanging sumasagot sa kanya. Ang bawat puno, bawat damo, ay tila nakikiramay sa kanyang walang katapusang pagluluksa. Dito sa lugar na ito, sa harap ng puntod ni Maria, pansamantala niyang natatakasan ang ingay ng mundo. Ang mga board meeting, ang mga tawag sa cellphone, ang walang katapusang responsibilidad ng isang CEO. Dito, siya lang, at ang alaala ng babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Sir? Isang maliit na tinig ang bumasag sa kanyang pagninilay-nilay. Nilingon niya ito ng may bahagyang inis. Isang batang babae, marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, ang nakatayo sa kanyang likuran. Manipis ang damit nito, may mantsa ng alikabok ang pisngi, at hawak ang isang maliit na bayong ng mga candy. Pabili po kayo, sir. Para po may pangkain lang kami. Kumuha ng wallet si Ramon mula sa kanyang mamahaling coat. Hindi na niya tinignan kung magkano ang kinuha niyang pera. Iniabot niya ito sa bata. Sa'yo na yan. Huwag mo na akong bigyan ng candy. Ngunit hindi kinuha ng bata ang pera. Sa halip, umiling ito at mas lumapit pa ang mga matay nakatitig sa lapida ni Maria. Kilala niyo po ba si Maria Santiago? Tanong ng bata sa mahinang boses. Kumunot ang noo ni Ramon. Isang matalim na kirot ang biglang kumislot sa kanyang dibdib. Asawa ko siya. Sagot niya. Ang boses ay naglalaman ng bigat ng isang taong pagluluksa. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga mata nito'y seryoso at puno ng kakaibang determinasyon. Sir, buhay pa po si Maria. Parang isang malakas na kulog ang mga salitang yon sa pandinig ni Ramon. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng galit. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang batang ito na paglaruan ang kanyang sakit? Anong sinabi mo? Mariin niyang tanong. Ang bawat salita ay may diin. Hindi natinag ang bata. Buhay pa po siya. Nakikita ko po siya araw-araw. Nagtitinda po siya ng merienda sa kanto malapit sa amin. Imposible! Patay na ang asawa ko! Sigaw ni Ramon. Hindi na napigilan ang sarili. Nayanig ang kanyang buong katawan sa tindi ng emosyon. Ito ay isang kalapastanganan. Isang insulto sa memorya ng kanyang pinakamamahal na si Maria. Totoo po ang sinasabi ko, sir. Giit ng bata. May namumuong luha sa mga mata. Kamukhang kamukha niya po yung nasa litrato. Siya po si Maria. Tinitigan ni Ramon ang bata. Nakita niya ang gutom sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang katapatan. Isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, isa itong masamang biro, isang modus ng mga bata sa kalye para makahingi ng pera. Ngunit may isang napakaliit na bahagi ng kanyang puso, isang bahaging pagod na sa kalungkutan, ang nagtanong, paano kung? Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. Bumuntong hininga si Ramon. Isang hiningang tila nagbuhat pa sa ilalim ng kanyang kaluluwa. Ang galit ay dahan-dahang humupa at napalitan ng isang pagod na pagkamausisa. Anong pangalan mo? Tanong niya, mas mahinahon na ngayon. Lia po. Lia, kung nagsisinungaling ka sa akin, hindi po, sir. Maniwala po kayo. Tinitigan niya muli ang puntod ni Maria, humihingi ng paumanhin sa kanyang isip. Pagkatapos, binalik niya ang tingin kay Lia. Sige, sabi niya. Ang desisyon ay biglaan at hindi pinag-isipan. Papakainin kita, bibigyan kita ng pera, pero isasama mo ako sa sinasabi mong lugar. Ipapakita mo sa akin ang babaeng yan. Tumango si Lia, ang muka ay biglang nagliwanag.
Ang biyahe sa loob ng marangyang sasakyan ni Ramon ay puno ng katahimikan. Ang bawat metro na kanilang tinatahak palayo sa sementeryo ay tila isang metro palayo sa katinoan. Pinagmamasdan niya ang tanawin sa labas, mula sa malinis at mayayamang subdibisyon. Unti-unti itong napalitan ng magugulo at masisikip na kalye ng Maynila. Ang bawat liko na itinuturo ni Lia ay nagdadala sa kanila sa isang mundong malayong-malayo sa kanyang ginagalawan. "Dito na po, sir," sabi ni Lia. Itinuturo ang isang abalang kanto. Doon po siya, sa may kulay asul na payong. Ipinahinto ni Ramon ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang tibok ng kaba, isang tibok ng galit, at isang napakaliit na tibok ng hindi maipaliwanag na pag-asa. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa direksyong itinuro ng bata. At doon, sa ilalim ng isang kupas na asul na payong, sa gitna ng usok at alikabok, nakita niya ito. Isang babae. Isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga panindang banana queue. Isang babaeng may pawis sa noo at bakas ng pagod sa mukha. Isang babaeng may mukha ng kanyang yumaong asawa. Ang parehong hugis ng mga mata, ang parehong tangos ng ilong, ang parehong kurba ng mga labi. Napasinghap si Ramon para siyang sinuntok sa sikmura. Ang babae ay lumingon saglit at ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa isang iglap, nakita niya ang isang dekada ng kanilang pagsasama. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga tawanan. Ang huling sandali nito sa ospital. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. "Carla, isa pa ngang turon." Automatikong kumuha ng supot si Carla at maingat na inilagay ang bagong luto at mainit pa na turon. Ngiting-ngiti niyang iniabot ito sa kanyang suki. "Salamat, Aling Nena. Bukas po ulit." Ganito ang buhay niya araw-araw. Gigising bago pa sumikat ang araw para mamalengke. Maghahanda ng mga paninda sa maliit nilang barong-barong. At maghapon, mag-isang itatayo ang kanyang maliit na pwesto sa ilalim ng sikat ng araw. Titiisin ang usok ng mga sasakyan at ang nakabibinging ingay ng kalye para lang kumita ng sapat na pera para sa kanila ni Lia. Mahirap, pero sanay na siya. Ang mahalaga ay magkasama sila ni Lia at hindi sila nagugutom. "Ate Carla," napaangat ang tingin niya. Si Lia, tumatakbo palapit sa kanya. Ang mukha ay masaya. Pero ang nangiti ni Carla ay biglang naglaho nang makita niya ang nasa likuran ng bata. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling itim na coat na hindi bagay sa marumi nilang kanto. At sa likod nito, isang itim at makintab na kotse na ngayon lang yata nakarating sa lugar nila. Pero hindi ang damit o ang sasakyan ang nakapagpatigil sa paghinga ni Carla. Ito ay ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Isang tinging para siyang multo, isang tinging puno ng sakit, pagkalito, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. "Lia, saan ka galing?" tanong niya. Hinila ang bata palapit sa kanya na tila ba pinoprotektahan ito mula sa estranghero. "Ate, sabi ko naman sa'yo eh." Masayang sabi ni Lia, hindi alintana ang tensyon sa paligid. "Maria." Narinig ni Carla ang pangalang binulong ng lalaki. Isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Isang pangalan na parehong pamilyar at dayuhan sa kanya. Isang pangalan na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na wala siya. Tumigas ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang baba. Isang automatikong depensa na nabuo mula sa maraming taon ng pakikipaglaban sa buhay. "Nagkakamali ka, sir," malamig niyang sabi. "Hindi ako si Maria." Lumapit ang lalaki. Bawat hakbang ay mabagal at tila nag-aalinlangan. "Imposible. Ikaw yan. Kamukhang kamukha mo siya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Carla. Marami lang sigurong magkakamukha sa mundo, lalo na kung magkapatid. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng lalaki.
Doon sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang lalaking ito ay konektado sa kanyang nakaraan, sa kapatid na hindi man lang niya nakamayan. Magkapatid? Tanong ng lalaki. Ang boses ay halos pabulong na. Kambal, para maging mas eksakto, sagot ni Carla. Ang bawat salita ay may bahid ng panunumbat. Hinawakan niya ang kamay ni Leah ng mas mahigpit. Ako si Carla. Si Carla na naiwan habang si Maria ang kapatid ko ay pinalad na mapunta sa isang mayamang pamilya. Pinalad na mapangasawa ng isang taong katulad mo. Katahimikan. Tanging ang busina ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao sa paligid ang maririnig. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki, ang mukha ay nagpapakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkagulat, pagtanggi, at sa huli, isang malalim na kalungkutan. Paano nangyari to? Nagkibit balikat si Carla. Iyan ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko araw-araw. Bakit siya ang napili at ako ang hindi? Siguro, ganoon lang talaga ang buhay. May mga sinuswerte at may mga minalas. May kinuha ang lalaki sa kanyang wallet. Isang makapal na pligo ng pera. Inilahad niya ito kay Carla. Patawad kung naabala kita. Ito, tanggapin mo sana bilang paumanhin. Tinitigan ni Carla ang pera. Pagkatapos ay ang mukha ng lalaki. Nakita niya ang awa sa mga mata nito. Awa. Iyon ang bagay na pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Hindi niya kailangan ng awa ni Numan. Nabuhay siya nang wala ito. At mabubuhay siya hanggang sa huli nang wala ito. Isang galit na hindi niya inaasahan ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Galit para sa lalaki. Galit para sa kapatid niya. Galit para sa tadhana. Kinuha niya ang pera. At sa harap ng maraming tao, ibinato niya ito pabalik sa dibdib ng lalaki. Nagsipaglaglagan ang mga 1,000 piso sa maruming semento. Hindi ko kailangan ng limos mo. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Ang awa ng mga taong katulad ninyo. Isaksak ninyo sa lalamunan ninyo. Hindi ko yan kailangan. Nang walang sabi-sabi, mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga paninda. Isinilid sa malaking kahon. Hinila niya si Leah palayo sa pwesto, palayo sa lalaki, palayo sa mga matang nakatingin sa kanila. Ate Carla, bakit po? Naguguluhang tanong ni Leah habang sila'y naglalakad ng mabilis. Hindi sumagot si Carla. Patuloy lang siya sa paglakad. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya iiyak, lalo na sa harap ng lalaking iyon. Ang pagsara ng mabigat na pinto ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang tunog na yon ay mas lalong nagpabigat sa nararamdaman ni Ramon. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Maria, ang mga litrato sa pader, ang paborito nitong florera sa mesa, ang mahinang amoy ng kanyang pabango na tila nananatili pa rin sa hangin. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay nababalutan ng isang bagong anino. Ang anino ng isang babaeng may parehong mukha, ngunit may mga matang puno ng galit at pait, Carla. Saan ka na naman nanggaling, Ramon? You look like you've seen a ghost. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Elvira Santiago, ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya sa sala, may hawak na tasa ng tsa. Ang postura ay perpekto at ang tingin ay laging mapanuri. I went to the cemetery, Mama. Sagot ni Ramon. Iniluwag ang kanyang kurbata. At pagkatapos, tanong ng Donya, ibinaba ang tasa. Kilala niya ang kanyang anak. May iba pa. Huwag mo akong tingnan na parang ordinaryong araw lang ito. There's something bothering you. I can see it in your eyes. Umupo si Ramon sa silyang nasa tapat niya. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi maintindihan? Na ang asawa niyang inilibing niya 1 taon, na ang nakalipas ay mayroong kakambal
na nagtitinda ng banana cue sa isang maruming kanto. "It's nothing, Mama. I'm just tired." Tinitigan siya ni Doña Elvira, hindi kumbinsido. Ngunit sa halip na magpumilit, isang ngiti ang sumilay sa labi nito. "Sige, magpahinga ka na. Just remember, the Santiago name has a reputation to protect. Ano man yang gumugulo sa'yo, I hope it doesn't tarnish that." Umakyat si Ramon sa kanyang kwarto. Ang kwarto nila ni Maria. Ang lahat ng gamit nito ay naroon pa rin. Hindi niya ipinagalaw kahit isang bagay. Para sa kanya, ang pagpapanatili ng kwartong ito ay pagpapanatili sa alaala ni Maria. Pero ngayon, ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila sumisikip. Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit hindi nabanggit ni Maria na mayroon siyang kakambal? Itinago ba niya ito? O baka naman, hindi niya rin alam. Hindi niya namalayan ang sarili na lumapit sa lumang aparador ni Maria. Binuksan niya ito. Ang mga damit nito ay nakasabit pa rin. Ang mga sapatos ay maayos na nakahanay. Sa ilalim ng mga ito, may isang baul na puno ng mga lumang gamit, mga photo album, mga sulat noong sila'y magkasintahan pa, mga souvenir mula sa kanilang mga biyahe. Sinimulan niyang halungkatin ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Siguro isang litrato, isang sulat, kahit anong pahiwatig na mayroon ngang Carla sa buhay ni Maria. Sa ilalim ng mga album, nakita niya ang isang bagay na pamilyar ngunit matagal na niyang nakalimutan. Isang leather-bound na journal, ang tala-arawan ni Maria. Ibinigay niya ito dito noong unang anibersaryo ng kanilang kasal. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang alaala. Ang kanilang mga biyahe, ang mga simpleng sandali sa kanilang tahanan. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling pahina, ang mga sulat ay nag-iba. Naging mas maikli at tila may itinatagong bigat. At pagkatapos, nakita niya ang huling entry. Isinulat ilang linggo bago ito tuluyang pumanaw. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang binabasa ang mga salita. May nalaman ako. Isang bagay na yumayanig sa buong pagkatao ko. Sinabi sa akin ni Tia Elena bago siya namatay, "Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong kapatid, isang kakambal." Sabi niya, ipinamigay daw ako ng aming ina dahil hindi niya kami kayang buhaying dalawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Dapat ko bang sabihin kay Ramon? Ayokong dagdagan ang kanyang pag-aalala sa aking sakit. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang kapatid ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi lang pala alam ni Maria, hinahanap niya si Carla. Pero ang pinakatumusok sa kanyang puso ay ang huling pangungusap sa tala-arawan. Ang huling mga salitang isinulat ng kanyang asawa. May pakiramdam ako na may sumusunod sa akin. Mayroong ayaw na mahanap ko siya. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Ang misteryo ng pagkakaroon ni Carla ay napalitan ng isang mas madilim at mas mapanganib na tanong. Sino ang ayaw na magkita ang magkapatid? Kinabukasan, pilit ibinalik ni Carla ang lahat sa normal. Ang init ng mantika, ang amoy ng nilulutong saging, ang ingay ng mga sasakyan. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong pilit ginulo ng isang lalaking nagmula sa nakaraan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya dapat magpaapekto. Isa lang yung bangungot. Isang masamang biro ng tadhana. Bukas, makalawa. Malilimutan din niya ang mukha ng lalaking iyon at ang mga matang puno ng kalungkutan. Malilimutan niya ang pakiramdam ng pagiging anino ng isang kapatid na hindi niya nakilala. Magandang umaga. Natigilan si Carla. Ang sipit na hawak niya ay halos mabitawan niya. Kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Ramon. Wala na ang mamahaling coat
Napalitan ito ng simpleng polo shirt. Ngunit kahit anong isuot niya, bakas pa rin ang yaman sa kanyang tindig. Ano na namang kailangan mo? Tanong ni Carla. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa umaga. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, tahimik lang siyang tumayo sa di kalayuan. Pinapanood siyang magtinda. Hindi ito nangabala. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito. Dumating ang mga suki ni Carla. Bumili. Umalis. At si Ramon ay nanatili doon. Isang tahimik na anino sa kanyang abalang umaga. Nagsimulang mainis si Carla. Ano ang gusto nito? Ang pagmukain siyang kaawa-awa? Nang sa wakas ay humina na ang mga customer, muli itong lumapit. This time, may dala itong isang lumang journal. Gusto kong basahin mo to, sabi ni Ramon. Ang boses ay seryoso. Tiningnan ito ni Carla nang may pagdududa. Ano yan? Gawa-gawa mo lang para makuha ang simpatsya ko? Tala-arawan ito ni Maria. Sagot ni Ramon. Hindi pinansin ang pambabastos ni Carla. Ang huli niyang mga isinulat. Natahimik si Carla. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo palayo, habang ang isang bahagi naman ay gustong malaman ang laman nito, na naigang huli. Binuklat ni Ramon ang journal sa huling pahina at nagsimulang magbasa. Bawat salita ni Maria ay tila isang punyal na tumutusok sa puso ni Carla. Ang pagkadiskubre, ang kalituhan, ang pagnanais na mahanap siya. Hindi ako naniniwala, sabi ni Carla. Kahit na ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Madaling gumawa ng kwento. Basahin mo ito, sabi ni Ramon. Itinuro ang isang partikular na pangungusap sa pahina. Lumapit si Carla nang nag-aalinlangan at binasa ang sulat kamay ni Maria. Naalala ko pa nung mga bata pa kami. Meron kaming iisang manika. Isang manikang basahan na gawa ni nanay. Nawawala ang isang mata nito na butones. Kaya tinatawag namin siyang bulag. Natigilan si Carla. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Si bulag. Ang pangalang iyon ay isang multo mula sa pinakamalalim na baul ng kanyang alaala. Isang lihim na sa pagkakaalam niya ay tanging siya, ang kanyang kakambal, at ang kanilang inalang ang nakaaalam. Paanong naisulat ito ni Maria? Nabitawan niya ang hawak na sipit. Kumalansing ito sa sementadong sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Nanginginig ang mga kamay. Marahas niyang inagaw ang journal mula kay Ramon. Tinitigan niya ang sulat kamay. Hindi niya ito kilala, ngunit ang detalye ay totoo. Napakalinaw, napakatotoo. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang guguho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Naalala siya. Hindi siya kinalimutan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Ramon. Wala na ang dating tapang at lamig sa kanyang mga mata. Ang naroon ngayon ay isang basag na pader ng pagtatanggol na nagpapakita ng kalituhan at sakit na matagal na niyang itinatago. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang mayamang estranghero. Tiningnan niya ito bilang ang tanging koneksyon niya sa kapatid na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Totoo? Totoo ba to? Ang halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay basag. Tumangulang si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng simpatsya. Bawat salita. Ngunit ang marupok na sandaling iyon sa pagitan nilang dalawa ay biglang winasak ng tunog ng isang humaharurot na mamahaling sasakyan. Isang itim na Mercedes-Benz ang biglang huminto sa tapat mismo ng kanilang pwesto. Ang makintab na itim na pintura nito ay isang insulto sa maalikabok na paligid. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa backseat. Isang babaeng may edad, nakabihis ng eleganteng damit at napapalibutan ng mga alahas, ang tumingin sa kanila. Ang tingin nito ay dumapo kay Carla. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa
na may hindi maitatagong pagkasuklam bago ito bumaling kay Ramon. Kung ganon, malamig na sabi ng babae, ito pala ang iskandalong pilit mong itinatago sa akin, Ramon. Ang pagdating ni Doña Elvira ay parang isang biglaang paglamig ng panahon. Ang boses nito, kahit mahina, ay may talim na kayang pumutol sa anumang namumuong koneksyon sa pagitan ni Ramon at Carla. Mama, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ramon. Ang boses ay naglalaman ng pagkabigla at inis. Agad siyang humakbang, tila ba nais harangan ng kanyang ina mula sa pagtingin kay Carla. Ngunit huli na ang lahat. Lumabas si Doña Elvira mula sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Carla. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad at pagmamataas. Ako dapat ang magtanong niyan sa iyo, anak. Sagot ng Donya. Ang tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa pagkatao ni Carla. Iniiwan mo ang kumpanya. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Para lang pala makipaghalubilo sa ganitong klasing tao. Ang huling mga salita ay binitiwan niya na may diin. Sapat na para maramdaman ni Carla ang bawat onsa ng pang-iinsulto. Napayukom siya ng kanyang mga palad. Ang luhang namumuo kanina sa kanyang mga mata ay biglang natuyo, napalitan ng umaapoy na galit. Pasensya na po, ma'am, kung ang ganitong klasing tao ay may mukhang katulad ng manugang ninyo. Hindi napigilang sagot ni Carla. Ang boses ay matigas. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Elvira at may dila ka pa para sumagot. Ang tapang mo. Siguro ganyan katapang ang ginamit mong pang-akit sa anak ko. Magkano? Sabihin mo sa akin ang presyo mo at babayaran kita. Layuan mo lang ang pamilya namin. Mama, tama na. Sigaw ni Ramon. Ang galit ay malinaw na sa kanyang boses. Ngunit hindi natinag si Carla. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod sa takot at galit, sinalubong niya ang mga mata ni Doña Elvira. Wala po kayong sapat na pera para bayaran ang pagkatao ko. Talaga ba? Isang mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Huwag kang magmalinis. Pare-pareho lang kayong mga mahihirap. Isang kahig, isang tuka. Nakakita lang ng pagkakataon. Kakapit agad na parang linta. Hindi po ako linta, giit ni Carla. Ang boses ay tumataas na rin. At hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sa inyo. Ramon! Bumaling ang Donya sa anak. Nakikita mo ba? Ito ba ang ipapalit mo sa alaala ni Maria? Isang palengkera? Isang bastos na babae mula sa putikan? Itigil mo na ang kahibangang ito bago pa man malaman ng lahat ng tao at mapahiya ang buong angkan ng mga Santiago. Sa pagkakataong yon, gumawa si Ramon ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing pader sa pagitan ng dalawang babae. Hindi siya kahit sino lang, mama. Mariin niyang sabi. Kapatid siya ni Maria. Dugo ng dugo niya. At kung pamilya siya ni Maria, responsibilidad ko siya ngayon. Ang mukha ni Doña Elvira ay namutla sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Responsibilidad? O baka naman ginagamit mo lang yang dahilan para takpan ang pagnanasa mo sa isang babaeng kamukha lang ng asawa mo? Itigil mo na yan. Hindi ako titigil. Sigaw pabalik ng Donya. Pauwiin mo na yan. Kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Puno ng pagbabanta ang huling mga salita. Hindi na ito naghintay ng sagot. Matalim na tinalikuran ni Doña Elvira si Carla. Pumasok sa kanyang sasakyan at ipinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng makapal na alikabok sa kanilang kinatatayuan. Naiwan ang isang mabigat na katahimikan. Tumingin si Ramon kay Carla. Ang muka ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Carla, patawarin mo. Umalis ka na, putol ni Carla. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay sumisigaw sa sakit. Umalis na kayong lahat. Iwan niyo na ako sa putikan
kung saan ako nabibilang. Tinalikuran niya si Ramon at nagsimulang magligpit. Ang bawat galaw ay mabilis at marahas. Gabi. Ang katahimikan sa maliit nilang barong-barong ay binasag ng malakas na kalabog sa labas. Nagising si Carla. Ang puso ay agad kumabog ng mabilis. Niyakap niya si Lia na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Sumilip siya sa maliit na siwang sa kanilang dingding na yari sa yero. Sa labas, sa dilim, may 3 anino ng mga lalaki at walang awa nilang sinisira ang kanyang kariton. Ang payong, ang mga mesa, ang mga kaldero, lahat ay pinagtatadyakan at pinaghahampas ng bakal. Isa sa mga lalaki ang lumingon sa direksyon ng kanilang bahay. Ito pa lang ang simula, miss. Sigaw nito. Ang boses ay nakakatakot. Sinabihan ka na lumayo. Hindi ka sumunod. Sa susunod, hindi lang yan ang masisira sa'yo. At tulad ng mabilis nilang pagdating, mabilis din silang nawala sa dilim. Naiwan si Carla, nanginginig sa takot. Yakap-yakap ang natutulog na si Lia. Ang banta ni Doña Elvira ay hindi lang pala mga salita. Ito ay isang pangako. Nanginginig ang buong katawan ni Carla habang yakap-yakap si Lia. Bawat kaluskos sa labas, bawat tahol ng aso sa di kalayuan ay parang isang pagsabog sa kanyang pandinig. Ang mga salita ng lalaki ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa susunod, hindi lang yan ang masisira sa'yo. Ito na ba ang kapalit ng pakikipag-usap niya kay Ramon? Ito na ba ang parusa sa pagtayo niya laban sa Donya? Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa kanya. Carla, buksan mo to. Ako to, si Ramon. Nag-alinlangan siya. Paano kung patibong ito? Ngunit ang boses sa labas ay puno ng pag-aalala at hindi pagbabanta. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at marahan itong binuksan. Ang mukha ni Ramon ay puno ng pagkataranta, lalo na nang makita niya ang wasak na kariton sa labas. Carla, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Si Lia? Umalis ka na. Mahina niyang sabi. Sinusubukang isara muli ang pinto. Ngunit pinigilan ito ng kamay ni Ramon. Hindi kita iiwan dito. Kumuha ka ng ilang gamit. Alis na tayo dito. Ngayon na. Saan kami pupunta? Kahit saan, basta ligtas kayo. Mariin niyang sagot. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa inyo dahil sa akin. Walang nagawa si Carla. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay natunaw na. Napalitan ng takot para sa kaligtasan ni Lia. Mabilis siyang kumuha ng isang bag, isinilid ang ilang damit at ang natitira nilang pera. At walang imik na sumunod kay Ramon palabas ng barong-barong na naging tahanan nila sa loob ng maraming taon. Dinala sila ni Ramon sa isang maliit ngunit malinis na condo unit sa isang gusaling hindi niya alam kung saan. Malayo sa gulo. Malayo sa ingay, malayo sa panganib. Habang mahimbing na natutulog si Lia sa nag-iisang kwarto, tahimik na nakaupo sina Carla at Ramon sa maliit na sala. May nakita siyang maliit na galos sa kamay ni Carla, marahil ay mula sa pagmamadali nito kanina. Walang salitang kumuha si Ramon ng first aid kit mula sa banyo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Carla. Hindi ito pumalag. Marahan niyang nilinis at ginamot ang sugat. Sa simpleng kilos na yon, naramdaman ni Carla ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang alagaan. Patawad, bulong ni Ramon. Kasalanan ko to. Umiling si Carla. Hindi mo kasalanan na halimaw ang nanay mo. Bumuntong hininga si Ramon. Itinabi niya ang first aid kit at inilabas ang isang maliit na kahon na dala niya. Isang lumang kahon na yari sa kahoy. Ano yan? Tanong ni Carla. Mga gamit ni Maria. Dinala ko. Naisip ko, baka may makita tayong pahiwatig. Isang bagay na makapagsasabi kung sino ang ayaw na magkita kayo. Binuksan nila ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang litrato, mga tuyong bulaklak,
at iba pang maliliit na alaala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may dalawang bagay na kumuha ng kanilang pansin. Isang nakatuping sulat na hindi naisara sa sobre at isang resibo. Kinuha ni Carla ang sulat. Binuksan niya ito. Sulat kamay ito ni Maria. Para sa kanya. Carla, kapatid ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ako nagtagumpay. Ngunit gusto kong malaman mo na hinanap kita. Bawat araw, umaasa akong makikita kita at mayayakap. Patawarin mo si nanay at patawarin mo ako kung hindi ako naging sapat na malakas para mahanap ka kaagad. Mahal na mahal kita, aking kakambal. Ang mga luhang pinigilan ni Carla kanina ay tuluyan ng bumagsak. Humahagulgol siya habang yakap-yakap ang sulat. Ang sakit ng maraming taong pag-iisa ay biglang bumuhos. Si Ramon naman ay kinuha ang resibo. Mula ito sa isang private investigation agency. Nakasaad dito ang pangalan ng kliyente, Maria Santiago, at ang subject ng investigasyon, ang kinaroroonan ni Carla Santos. Ngunit ang nakapagpatigil sa paghinga ni Ramon ay ang pangalan ng ahensya. Ito ang ahensyang palaging ginagamit ng kanyang pamilya para sa mga sensitibong bagay. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng numero. "Hello, I need to verify an old transaction," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ibinigay niya ang mga detalye sa resibo. Sino ang nagbayad para sa serbisyong yon? Oo, alam kong confidential. Ito si Ramon Santiago. Sige, hihintayin ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani habang hinihintay ni Ramon ang sagot. Tanging ang mahinang paghikbi na lang ni Carla ang maririnig. "Okay, sigurado ka?" Tanong ni Ramon sa telepono. Ang boses ay biglang nanlamig. "Salamat." Ang pagbaba niya ng telepono ay mabagal. Tila napakabigat nito. "Ramon?" Tanong ni Carla. Pinupunasan ng kanyang mga luha. "Anong nalaman mo?" Hindi makatingin ng diretso si Ramon sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ang report ng investigador kay Maria. Mali-mali. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Pinasadya. Pinalabas na umalis ka na ng bansa. Na imposible ka nang mahanap. At ang nagbayad para sa serbisyong yon, para sa pananabutahe na yon. Huminto siya. Hindi masabi ang mga salita. Ngunit hindi na kailangan. Nakita ni Carla ang sagot sa mga mata ni Ramon. Ang katotohanan, mas masakit pa sa mga sugat na natamo niya, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Tumingin si Carla kay Ramon, hindi na galit ang nasa mga mata niya, kundi isang purong, basag na pighati. "Ang nanay mo." Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Ninakaw niya. Ninakaw niya ang huling pagkakataon kong makita ang kapatid ko habang buhay pa siya. Ang mga salitang binitiwan ni Carla ay tila mga anasan lang sa hangin. Ngunit para kay Ramon, ang mga ito'y dagundong ng kulog na yumanig sa buong pundasyon ng kanyang mundo. Ang nanay niya, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng iginagalang niya, ang babaeng tinitingala niya bilang haligi ng kanilang pamilya. Siya, ang kanyang sariling ina, ang may kasalanan kung bakit namatay si Maria na hindi man lang nayakap ang kapatid nito. Isang nag-aapoy na galit ang biglang pumalit sa pagkabigla ni Ramon. Isang galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Carla. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang sabi-sabing umalis ng kondo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Santiago ay malabo sa kanyang alaala. Tanging ang matinding pagnanais na makaharap ang kanyang ina ang nasa isip niya. Pabalagsak niyang binuksan ang pinto ng mansyon. Natagpuan niya si Doña Elvira sa opisina nito. Kalmadong nagbabasa ng mga dokumento na tila ba walang nangyari. "Ramon, bakit ka bumalik?" Tanong nito, bahagyang nagulat sa marahas niyang pagpasok.
Inilapag ni Ramon ang resibo ng imbestigador sa ibabaw ng mamahaling lamesa ng kanyang ina. Ipaliwanag mo to, Mama. Tiningnan lang ni Doña Elvira ang papel at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa anak, ang mukha ay walang bakas ng anumang pagkakasala. Isang lumang resibo. Ano ang gusto mong ipaliwanag ko dyan? Huwag ka nang magkunwari. Sigaw ni Ramon. Hindi na napigilan ang sarili. Alam ko na ang lahat. Binayaran mo ang imbestigador para magsinungaling kay Maria. Binigyan mo siya ng maling impormasyon para hindi niya mahanap si Carla. Bakit, Mama? Bakit mo ginawa yon sa kanya? Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Ngunit hindi ito pagsisisi, kundi isang malamig na determinasyon. Tumayo ito mula sa kanyang silya at hinarap ang anak ng walang takot. Ginawa ko ang dapat gawin. Mariin niyang sabi. Ginawa ko yon para protektahan ang pamilyang ito, para protektahan ka, para protektahan ang pangalan ni Maria. Protektahan? Hindi makapaniwalang tanong ni Ramon. Pinagkaitan mo siya ng huling kaligayahan niya. Iyon na lang ang hinihiling niya bago siya mamatay, ang makita ang kapatid niya, at ipinagkait mo pa yon. At ano ang mangyayari kung nagkita sila? Ganti ng Donya. Isang iskandalo, malalaman ng buong alta sosyedad na ang perpektong si Maria Santiago ay may isang kapatid na nagtitinda lang ng banana Q sa kanto. Iyon ba ang gusto mo? Ang dungisan ang alaala ng asawa mo? Ang alaala niya ay hindi madudungisan ng katotohanan. Talaga ba, Ramon? At dito, lumabas ang tunay na lason sa mga salita ni Doña Elvira. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Isipin mong mabuti, anak. Itong nararamdaman mo para sa babaeng yan. Sigurado ka bang pagmamahala yan? O baka naman naghahanap ka lang ng kapalit? Isang paraan para buhayin muli si Maria. Ang mga salita ay tumagos ng diretso sa puso ni Ramon na parang isang patalim na sinadyang isinaksak sa kanyang pinakamalalim na kahinaan. Paano mo nasisiguro? Patuloy ng Donya sa isang mapang-asar na bulong na mahal mo siya dahil siya si Carla at hindi dahil lang sa kamukha niya si Maria? Natigilan si Ramon. Ang tanong na yon, ang nakalalasong tanong na yon, iyon ang tanong na pilit niyang itinataboy sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan mula pa noong una niyang makita si Carla. Dahil sa kanyang pagkatulala, nakita ni Doña Elvira ang kanyang tagumpay. Kita mo na? Kahit ikaw, hindi mo masagot. Dahil sa kaibuturan ng puso mo, alam mong tama ako. Isa lang siyang pamalit. Isang anino. Ang galit ni Ramon ay biglang napalitan ng isang nakabibinging pagdududa. Pagdududa sa kanyang sarili, sa kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkatalo. Paalis na sana siya ng opisina nang marinig niya ang huling sinabi nito sa kanyang likuran. Makinig ka, Ramon. Itigil mo na ang kahibangang ito. Tulungan mo ang babaeng yon kung gusto mo. Bigyan mo ng pera. Pagtayuan mo ng negosyo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo para sa responsibilidad mo. Pero huwag na huwag mong iisipin na magiging bahagi siya ng pamilyang ito dahil hinding-hindi ako papayag. Sa labas, sa loob ng kanyang kotse, bago pa andarin ang makina, may tinawagan si Ramon, ang kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Gusto kong mag-set up ng isang trust fund para kay Carla Santos. Siguraduhin mong hindi siya magkukulang sa kahit anong pangangailangan niya habang buhay. Oo, dahil iyon ang gugustuhin ni Maria. Hindi niya alam. Sa kabilang panig ng pader ng kondo, sa labas ng kwarto kung saan natutulog si Lia, nakatayo si Carla. Narinig niya ang huling mga salita. Dahil iyon ang gugustuhin ni Maria. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang puso. Hindi dahil gusto ni Ramon, hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil iyon ang gugustuhin ni Maria. Lahat ng ito, ang pagtulong, ang pag-aalaga, lahat ay dahil lang sa isang utang na loob.
Isang responsibilidad, isang alaala. Siya ay isang anino, isang pamalit, at hinding-hindi siya magiging higit pa roon. Ang katahimikan sa kondo ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng pinanggalingan nilang kanto. Bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Bawat paghinga ni Carla ay mababaw at puno ng sakit. Umuwi si Ramon kinagabihan. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Carla. Ang pag-aalinlangan na itinanim ng kanyang ina sa kanyang isipan ay nakikita sa bawat galaw niya. Carla, nagsimula siya. Tungkol sa atin. Walang tayo, Ramon. Putol ni Carla. Ang boses ay malamig at walang buhay. Isang bagay sa loob niya ang tuluyan nang namatay matapos marinig ang usapan nila ng abogado kanina. Mayroon lang ikaw at ang responsibilidad mo sa kapatid ng asawa mo. At mayroon ako, ang anino ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Ngunit kahit siya mismo ay hindi kumbinsido sa sariling mga salita. Narinig ko kayo ng abogado mo, pag-amin ni Carla. Ginagawa mo lang ito dahil ito ang gugustuhin ni Maria. Utang na loob lang ang lahat ng ito. Isang obligasyon. Hindi nakasagot si Ramon dahil sa isang parte alam niyang may katotohanan doon. Ang pagdududa ay kumakain sa kanya. Ano nga ba talaga ang totoo niyang nararamdaman? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Carla. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Nagsimula na akong maniwala. Nagsimula na akong umasa na marahil. Sa wakas, may isang taong makakakita sa akin bilang ako. Bilang si Carla. Pero nagkamali ako. Carla, pakinggan mo ako. Hindi na kailangan, sabi niya. Tumayo at naglakad patungo sa kwarto kung saan natutulog si Lia. Salamat sa lahat ng tulong mo, Ramon. Salamat sa pagbibigay sa amin ng ligtas na matutuluyan. Pero hanggang dito na lang to. Kinabukasan ang mga balita ay sumabog na parang isang bomba. Sa front page ng mga pangunahing tabloids, naroon ang litrato ni Carla, kuha noong nag-aaway sila ni Doña Elvira. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. Ang kambal na eskandalo. Babae, ginagamit ang pagkakahawig sa yumaong asawa ng bilyonaryo para mang-scam. Ang article sa loob ay puno ng mga kasinungalingan. Pinalabas na si Carla ay isang matagal nang kilalang manloloko. May mga pekeng testimonya pa mula sa mga dating biktima. Ang kwento ay perpektong ginawa para wasakin ang kanyang pagkatao, para gawin siyang isang kontrabida sa mata ng publiko. Si Doña Elvira Santiago ay hindi nagbibiro. Ito na ang kanyang huling at pinakamabagsik na atake. Samantala, sa isang maliit na sulok ng kondo, tahimik na nagsusulat si Carla ng isang liham. Ang bawat letra ay tila inuukit niya sa papel, kasama ang lahat ng sakit at pag-asa na tuluyan nang nawala. Nang makita ni Ramon ang mga balita sa kanyang cellphone, para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niyang kailangan niyang puntahan si Carla, na kailangan niyang ayusin ito. Kumaripas siya ng takbo papunta sa kondo. Ang kanyang pagdududa ay biglang naglaho, napalitan ng isang malinaw at matinding damdamin. Takot. Takot na mawala si Carla. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng kondo. Carla. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Ang sala ay walang tao. Tinawag niya ulit ang pangalan nito. Walang sagot. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit na dinala ni Carla at Lia ay wala na. Tanging isang piraso ng papel ang nakapatong sa ibabaw ng unan. Ang liham. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Ramon. Ramon, salamat sa lahat. Pero tama ka at tama ang nanay mo. Isa lang akong anino at habang buhay akong mananatiling anino. Hanggat nasa tabi mo ako, ayokong mabuhay na ganoon. At mas lalong ayokong lumaki si Lia sa isang mundong laging ikukumpara ang kanyang ate sa isang multo. Huwag mo na kaming hanapin.
Ibinabalik ko sa iyo ang buhay mo. Ibinabalik ko sa iyo ang alaala ni Maria. Maging masaya ka sana. Paalam, Carla. Nabitiwan ni Ramon ang sulat. Napaluhod siya sa sahig ng walang laman na kwarto. Ang pakiramdam ng pagkawala ay 10 beses na mas masakit kaysa noong namatay si Maria. Dahil noon, ang kalaban niya ay sakit at tadhana. Ngayon, ang kalaban niya ay ang sarili niyang karuwagan, ang sarili niyang pag-aalinlangan. Tinawag niya ang pangalan ni Carla sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nawala na siya. Tuluyan na siyang nawala. At sa pagkakataong ito, kasalanan niya ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Ramon. Ang bawat sulok ng condo unit ay sumisigaw sa pangalan ni Carla. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong ingay. Pinilit niyang hanapin sila. Ginamit niya ang kanyang pera at impluwensya, ngunit para silang bulang naglaho, walang bakas, walang pahiwatig. Isang gabi, habang nakaupo sa dilim ng walang laman na sala, isang katotohanan ang biglang sumampal sa kanya ng buong linaw. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon, ito ay iba. Noong nawala si Maria, ang naramdaman niya ay ang sakit ng pagkawala ng nakaraan. Ang pangungulila sa mga alaala. Ang pighati para sa isang buhay na natapos. Ngunit ngayon, ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Carla ay ang sakit ng pagkawala ng hinaharap. Ang sakit ng pagkawala ng isang bagong simula. Ang sakit ng pagkawala hindi ng isang perpektong alaala, kundi ng isang totoong babae. Isang babaeng may tapang, may sariling mga pangarap, at may mga peklat na natutunan niyang mahalin. Hindi siya anino, hindi siya pamalit. Siya si Carla. At mahal niya si Carla. Ang realisasyong yon ay parang isang malakas na kidlat na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay natunaw. Napalitan ng isang hindi matitinag na katiyakan. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may apoy sa kanyang mga mata. Mayroon siyang kailangang gawin. Hindi niya sinayang ang oras. Kinabukasan, gamit ang lahat ng kanyang koneksyon, ipinahanap niya ang isang pangalan. Ang pangalan ng pribadong investigador na kinuha ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Nalaman niyang retirado na ito at naninirahan sa isang malayong probinsya. Hindi siya nag-atubili. Sumakay siya ng kotse at nagmaneho ng ilang oras. Natagpuan niya ang lalaki sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat. Matanda na ito, maputi na ang buhok at may bakas ng pagsisisi sa mga mata nang makita siya nito. Alam kong darating ang araw na ito, sabi ng matandang lalaki, si Mang Tonyo, habang nakatingin sa alon. Kailangan ko ng tulong ninyo, sabi ni Ramon, diretsahan. Kailangan ko ng patunay, isang bagay na hindi matatanggi ng nanay ko. Umiling si Mang Tonyo. Matagal na yon, iho. Binayaran ako ng malaki para manahimik. Babayaran kita ng doble, triple, desperadong sabi ni Ramon. Sabihin niyo lang ang presyo ninyo. Tumingin si Mang Tonyo sa kanya. Hindi na tungkol sa pera ito. Tungkol ito sa konsensya. Dinala ko ang sikretong ito sa loob ng maraming taon. Ang bigat nito, katahimikan. Tanging ang hampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig. Mayroon akong itinago, pag-amin ni Mang Tonyo. Para sa sarili kong proteksyon, isang kopya ng lahat ng report na ibinigay ko sa nanay mo at isang audio recording ng pag-uusap namin kung saan malinaw niyang sinasabi sa akin na gawin ang lahat para hindi magkita ang magkapatid. Ang puso ni Ramon ay biglang tumibok ng mabilis. Ito na ang kailangan niya. Nasaan ang mga yan? Itinago ko sa isang safety deposit box. Akala ko, dadalhin ko ang sikretong ito hanggang sa aking libingan. Tumayo si Mang Tonyo
At tiningnan si Ramon ng diretso sa mga mata. Pero siguro, ito na ang panahon para itama ang isang malaking pagkakamali. Ibinigay ni Mang Tonyo kay Ramon ang susi at ang mga dokumentong kailangan niya. Habang nagmamaneho pabalik ng Maynila, hawak ni Ramon ang isang maliit na cassette tape. Isang lumang teknolohiya na naglalaman ng katotohanang wawasak sa kanyang pamilya, ngunit magpapalaya sa kanyang kaluluwa. Huminto siya sa isang gasolinahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. "Mama," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. "Pauwi na ako. Kailangan nating tapusin ang lahat ng ito." Ang sala ng mansyon ng mga Santiago ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Naroon ang mga tiyuhin at tiyahin ni Ramon. Ipinatawag lahat ni Doña Elvira sa pag-aakalang isa itong family meeting tungkol sa negosyo. Si Doña Elvira ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, ang reyna sa kanyang trono, naghihintay sa pagdating ng kanyang suwail na anak. Dumating si Ramon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nakikita ng kanyang pamilya kailanman. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa isang lumang cassette player. "Ramon, ano ang ibig sabihin nito?" tanong ng Donya. Ang boses ay nagsisimula ng mainis. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, inilagay niya ang cassette player sa gitnang mesa, sa harap ng lahat. Isinaksak niya ang tape at pinindot ang play. Ang katahimikan ng sala ay binasag ng isang garalgal na tunog. At pagkatapos, isang boses, ang boses ni Doña Elvira, mas bata ng ilang taon, ngunit kasing lamig at kasing tigas ng yelo. "Gawin mo ang lahat," sabi ng boses mula sa tape. "Ayokong magkita sila. Bigyan mo ng maling impormasyon ng anak-anakan ko. Sabihin mong nasa ibang bansa na ang kapatid niya. Sabihin mong imposible na siyang mahanap. Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Siguraduhin mo lang na hinding-hindi sila magkikita habang nabubuhay si Maria." Isang kolektibong paghinga ng pagkabiglaang narinig mula sa mga kamag-anak nila. Ang mukha ni Doña Elvira ay namutla, nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang postura, na kanina'y puno ng awtoridad, ay biglang nanghina. Pinindot ni Ramon ang stop. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi pa kaysa sa recording. "Mama," sabi ni Ramon. Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malala pa. Ito ay puno ng kalmadong pagkadismaya. "Ipinagkait mo kay Maria ang huling hiling niya. Dinungisan mo ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang alaala para sa sarili mong kapakanan. At sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao." Tumayo siya. Hinarap hindi lang ang kanyang ina, kundi ang buong pamilya. Mula ngayon, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat at pinal. "Tinatapos ko na ang kaugnayan ko sa pamilyang ito. Tinatalikuran ko na ang pangalang Santiago. Tinatalikuran ko na ang posisyon ko bilang CEO. At tinatalikuran ko na ang lahat ng mana na dapat ay sa akin." "Ramon, huwag mong gawin to," sigaw ng isa niyang tiyahin. "Pinaghirapan ng mga ninuno natin ang lahat ng ito." "At anong halaga ng lahat ng ito?" sagot ni Ramon. "Kung nakatayo ito sa pundasyon ng kasinungalingan at kasamaan, hindi ko kayang mamuhay sa isang bahay na puno ng lason." Tumingin siya sa kanyang ina. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang gulat, ang galit, at sa kaibuturan, ang takot sa mga mata nito. Ngunit wala na siyang naramdamang awa. "Paalam, Mama," sabi niya. Isang paalam na hindi lang para sa gabing iyon, kundi para sa habang buhay. Tinalikuran niya sila. Ang bawat hakbang palayo sa salang iyon ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Habang naglalakad siya palabas ng pinto ng mansyon sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang pag-angat ng isang napakabigat na kadena mula sa kanyang mga balikat.
Wala siyang plano, wala siyang direksyon. Tanging ang imahe lang ni Carla ang nasa kanyang isipan. Ilang linggo siyang naghahanap. Bawat terminal ng bus, bawat maliit na probinsya na maisip niya, nawawalan na siya ng pag-asa. Hanggang isang araw, sa isang maingay at magulong terminal ng bus sa isang malayong bayan sa timog, nakita niya sila. Nakaupo sa isang mahabang bangkong kahoy, naghihintay. Si Leah ay nakasandal sa balikat ni Carla, natutulog. Si Carla naman ay nakatingin sa malayo. Ang muka ay pagod ngunit determinado. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang malakas na kabog ng kanyang puso ay halos bumasag sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Carla ang kanyang presensya. Lumingon ito. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla. Agad niyang niyakap si Leah na tila ba isang inang leon na poprotekta sa kanyang anak. Ramon? Hindi nagsalita si Ramon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nila. Sa maruming sahig ng terminal ng bus, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Santiago, kundi bilang isang ordinaryong lalaki na hubad sa lahat ng yaman at kapangyarihan. Carla, sabi niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Tumingala siya, at ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Wala na sa akin ang lahat. Pag-amin niya, iniwan ko na ang pangalan ko, ang pera, ang pamilya ko, ang tanging mayroon ako, ay ito. Itinuro niya ang kanyang puso, at ang puso ko, sa'yo. Carla, pakiusap, hayaan mo akong magsimula ulit, kasama ka, kasama ninyo. Ang hangin sa Auckland ay may dalang amoy ng dagat at pangako ng isang bagong simula. Ibang-iba ito sa maalikabok at magulong hangin ng Maynila na kanilang nilisan. Ilang taon na ang lumipas. Mula sa bintana ng kanilang simpleng bahay na may tanawin ng luntiang burol, pinapanood ni Carla si Ramon. Naghahabulan sila sa damuhan ng isang batang lalaki na may kulot na buhok at mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ang tawa ni Ramon ay malaya at totoo. Walang bigat ng nakaraan. Walang anino ng kalungkutan. Nanay, tingnan niyo po si tatay. Ang daya-daya. Sigaw ni Leah, na ngayon ay isa ng dalagita, habang nakaupo sa ilalim ng puno at nagbabasa ng libro. Ngumiti si Carla. Ang mga salitang nanay at tatay ay musika pa rin sa kanyang pandinig, kahit ilang taon na niya itong naririnig mula kay Leah. Lumabas siya ng bahay. May dalang isang pitsel ng malamig na juice. Nilapitan niya si Ramon na ngayon ay karga-karga na ang kanilang anak, si Marco. Pagod na ang hari. Biro ni Carla, inaabutan si Ramon ng isang baso. Hindi napapagod ang isang hari sa kanyang kaharian, sagot ni Ramon. Hinalikan ng pisngi ni Carla at pagkatapos ay ang noo ng kanilang anak. Umupo sila sa damuhan, magkakatabi. Ang pamilyang binuo nila mula sa mga basag na piraso ng kahapon. Naaalala mo pa ba? Biglang tanong ni Carla. Ang tingin ay nasa malayo. Yung araw sa terminal ng bus. Ngumiti si Ramon. Paano ko makakalimutan yun? Iyon ang pinakakabado at pinakatotoong sandali ng buong buhay ko. Natakot ako noon, pag-amin ni Carla. Natakot akong maniwala ulit. Natakot akong masaktan ulit. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Ano ang nagpabago ng isip mo? Tumingin si Carla sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na nagtatago sa likod ng pait o galit. Dahil noong lumuhod ka, hindi CEO ng Santiago Corporation ang nakita ko, hindi asawa ni Maria. Ang nakita ko ay si Ramon lang, isang lalaking handang iwan ng lahat, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa pag-ibig. Niyakap siya ni Ramon. Sa yakap na yon, naramdaman ni Carla ang lahat. Ang paghilom, ang kapatawaran, ang kapayapaan. Hindi naging madali ang kanilang pagsisimula sa New Zealand. Nagtrabaho si Ramon sa isang construction site.
Si Carla naman ay nagluto at nagtinda ng mga pagkaing Pilipino sa isang maliit na pwesto sa palengke. Ginamit nila ang kaunting perang naipon ni Ramon para makapagsimula. Ngunit sa bawat pagsubok, magkasama nila itong hinarap. Ang kanilang pagmamahalan ang naging pundasyon ng lahat. Sa paglipas ng panahon, nakaipon sila. Nakapagpatayo ng isang maliit na karinderya na naging paborito ng mga Pilipino doon. At dumating si Marco, ang bunga ng kanilang pag-ibig, ang selyo ng kanilang bagong simula. Habang papalubog ang araw, pininta nito ng kulay kahel at lila ang kalangitan. Magkahawak kamay silang apat, nakatingin sa magandang tanawin. Hindi na nila napag-usapan ang nakaraan. Si Doña Elvira, ang Santiago Corporation, ang sakit. Lahat ng iyon ay bahagi na lang ng isang malayong kwento. Isang kabanatang matagal nang isinara. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang pamilyang kanilang binuo. Ang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. Napatingin si Carla sa langit. Sa isang lugar doon, alam niyang nakangiting nakatingin sa kanila si Maria. Hindi bilang isang anino na kailangan niyang pantayan, kundi bilang isang anghel na naging tulay para matagpuan nila ang isa't isa. Dito, bulong ni Carla sa sarili, habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Ramon. Sa dulo ng mundo, sa piling niya, sa piling nila. Sa wakas, natagpuan ko ang aking tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ramon at Carla. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita sa sementeryo hanggang sa mga luhang pumatak, hanggang sa pag-asang muling nabuo sa malayong lupain. Naging karamay ko kayo sa bawat hibla ng kanilang damdamin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, iisa lang ang tanong sa aking isipan. Posible nga bang maghilom ang pinakamalalim na sugat? At sa paglalakbay ni na Ramon at Carla, natagpuan ko ang sagot. Ang pag-ibig, kung ito'y tunay, ay hindi lang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga peklat ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Naway ang kwento nila ay mag-iwan sa inyo ng isang aral, na kahit gaano man kadilim ang kahapon, laging may pag-asang naghihintay sa kinabukasan, na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat mahalin, hindi bilang isang anino o pamalit, kundi bilang isang buong pagkatao. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena o aral na natutunan sa kwentong ito? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Laging tandaan, ang tunay na pag-ibig ay laging nagwawagi.